Ininspeksyon ni Pangulong Aquino ang mga bagong fighter jet na binili ng Pilipinas mula sa South Korea. Kinumpirma ng Pangulo na may pressure mula sa China na huwag ibenta ang mga fighter jet sa Pilipinas. Live mula sa Busan sa South Korea, may report si Victoria Tulad. Victoria. Jessica, bagaman sandali lang ang pagbisita ni Pangulong Noynoy Aquino dito sa Busan sa South Korea ay naging very productive naman ang kanyang pagdalo sa 25th ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit. Isa nga sa kanyang mga ginawa ay ang pag-iinspeksyon ng mga jet na binili ng Pilipinas. Nakisimpatya rin ang iba't ibang heads of state sa Pilipinas matapos manalasa ng Bagyong Ruby. Madalas na kantsawan ang Philippine Air Force na all air without force dahil wala itong matinong fighter planes na pandepensa sa sinumang sasalakay sa Pilipinas. Pero simula sa susunod na taon, mababago na raw ito dahil bumili na ang Pilipinas ng isang squadron ng brand new lead-in fighter jets sa Korea sa halagang 18.9 billion pesos. Kanina, binisita ni Pangulong Aquino ang prototypes ng F-50. The last time kasi we had fighters in the inventory that flew was 2005. So by next year, isang dekada na dumaan. Sinasabing kahalintulad ng F-16 fighter jets ng Amerika na kaya nang makipagsabayan sa mga sophisticated jets ng ibang bansa, lalo na sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng Pangulo na may pressure mula sa China para hindi ibenta ng South Korea ang lead-in fighter jets, pero hindi nagpaapekto ang kaalyadong bansa. Sa Disyembre ng susunod na taon, darating ang dalawang jets, matatapos ang delivery ng mga ito sa 2017. Iba't ibang pulong din ang dinaluhan ng Pangulo sa huling araw ng 25th ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit dito sa Busan. Nakisimpatya ang pinuno ng iba't ibang bansa sa pinsala na iniwan ng Bagyong Ruby. Ang South Korea nagsabing magbibigay ng $500 million bilang tulong sa disaster risk and reduction management. Nagkomento rin ang Pangulo sa pagbaba ng ratings ni DILG Secretary Mar Rojas sa huling Pulse Asia Survey. Para kay Pinoy, ang mahalaga naman ay ang huling survey bago ang eleksyon. Pagdating sa pagpili ng standard bearer ng Liberal Party, ang buong partido naman daw ang pipili. At the end of the day, sila rin mga kampanyong na grassroots. Kung tutusin, baka ako paritiro na ako. Sila mananatili pa rin sa sistema. They have more at stake in a sense than I have. So perhaps my voice would be even less of a value than the consensus that we would try to achieve. Hindi naman makumpirma ni Aquino kung hanggang kailan nakalive si DOH Secretary Enrique Ona. Nagpapatuloy pa kasi ang investigasyon sa kanyang kaso. Bukod sa di umano'y maanomalyang pagbili ng bakuna, may 3 hanggang 4 na isyu pa raw na iimbestigahan. Pero ayaw pa niyang tukuyin kung ano ang mga ito. Jessica, mag-aalas 6 ng gabi dito sa Busan nang umalis si Pangulong Noynoy Aquino at ayon sa kanyang staff ay nakabalik na siya ng Pilipinas bandang o pasado alas 8 ngayong gabi. At yung munang latest mula rito sa South Korea, balik sa iyo Jessica. Victoria, ilan lahat ang bibilhing eroplano ng Pilipinas mula sa South Korea at tama ba second hand itong mga eroplanong to? Jessica, brand new ang mga jets na ito at yung 2 ay darating December next year at yung 10 na darating pa, Jessica, o na natitira pa ay darating naman sa 2017. Nasa $18.9 billion nga, Jessica, ang nagastos ng Pilipinas para sa mga jet na ito at very proud si Pangulong Noynoy Aquino sa achievement na ito ng kanyang administrasyon. Jessica? Oh, okay. So brand new itong mga ito. And can you discuss more about yung pressure ng China sa South Korea na wag sanang ibenta itong mga eroplanong ito sa atin? Jessica, nasabi lamang ni Pangulong Noynoy Aquino ay meron ng pressure pero hindi na niya naidetalye pa itong kung paano pinressure ng China ang South Korea basta't hindi raw nag-heed o hindi ito sinunod ng South Korea, lalo na nga, Jessica, at very strategic partner natin itong South Korea. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Busan, South Korea. Victoria Tulad.